Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2051 hanggang Kabanata 2060. Kabanata 2051. Ikaw ba si Hansen? Tanong ng Reyna ng Shire nang makita niya si Hansen na walang baluti. Kinilala niya ito. Naalala niya si Hansen dahil mahalaga ito sa alyansa. Bukod pa rito, si Hansen ay may ugnayan sa dugo sa pamilyang Luo. Siya ay isang malayong kamag-anak ng Jade Shire. Tumawa si Hansen, ngunit hindi siya nagsalita. Si Jade Minger ay tumabi. Talagang kinasusuklaman niya silang dalawa. Si Hansen at Bauer ay tinatrato siya na parang isang katulong at kailangan niyang gawin ang lahat ng ipinagawa sa kanya kahit na ayaw niya. Tumango ang Reyna ng Shire kay Jade Minger, pagkatapos ay hindi na siya pinansin. Bumaling siya kay Hansen. Hindi ka ang may-ari ng Bone Dagger. Dapat ito ay pag-aari ng Shire. Naalala ng Reyna ng Shire na isang babaeng Shire ang gumamit ng Bone Dagger sa palasyo ng Shire. Walang makakapigil sa kanya. Ginamit niya ang mga kapangyarihan ng Falsified Sky sa kanilang buong anyo. Ang pinakakakaiba ay nang ibigay ng babaeng iyon sa Reyna ng Shire ang Falsified Sky Sutra. Pinahintulutan nito ang Jade Shire na tapusin ang kanyang kasanayan, at sa paggawa nito, naging mas malakas siya. Orihinal na naisip ni Jade Shire na ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng natitirang kasanayan, ngunit ngayon, hindi na niya iniisip iyon. May pakialam ba kung ako man o hindi? Kailangan mo lang malaman na kaya kong sirain ang Shire, sabi ni Hansen. Bakit ako maniniwala sa iyo? Tanong ng Reyna ng Shire ng tahimik. Pumunta ka rito, hindi ba? Ibig sabihin ay naniniwala ka na sa akin. Ngumiti si Hansen, at pagkatapos ay nagpatuloy siya, ang labanan ng Franco, ang pag-atake sa Highlands, ang pagsalakay sa 4,670, maaari nilang baligtarin ang sitwasyon ng Shire. Kaya mo bang ayusin ang mga problemang ito? Ikaw pala, hindi makapaniwala ang Reyna ng Shire, at tinitigan niya si Hansen. Ang mga bagay na sinabi ni Hansen ay mga pangyayari na maaaring humantong sa potensyal na pagbagsak ng lipunan ng Shire. Hindi pa ito nangyari, ngunit kung ang alyansa ay kikilos sa tamang paraan, ang Shire ay matatalo. Nakaligtas sila hanggang ngayon dahil sa tulong na natanggap nila. Bakit mo ginagawa ito? Isa ka lang namang tao. Hindi makapaniwala ang Reyna ng Shire na ang lahat ng ito ay nagmumula kay Hansen. Wala itong katuturan. Tumawa si Hansen at tumingin sa Reyna ng Shire at nagsabi, sa iyong paningin, ang sansinukob na ito ang lahat. Ngunit para sa akin, ang Shire at ang mga tao ay laruan lamang. Mas gusto ko ang alyansa, ngunit ayaw ko ring makita na masisira ang Shire. Tiningnan ng Reyna ng Shire si Hansen. Hindi niya matanggap ang paliwanag na ito. Paano ito? Ang Shire ay kapakipakinabang pa rin sa akin, at kailangan ka namin para magpatuloy, sabi ni Hansen. Ano ang gusto mong gawin ko? Hindi ko ipagkakanulo ang Shire, sabi ng Reyna ng Shire nang may katiyakan. Kailangan kong magpadala ka ng ilang Shire para magtrabaho para sa akin, ngunit iyon ay mamaya na. Sa ngayon, kailangan kong dalhin mo ako sa puntod ng hari ng Shire. Plano ni Hansen na gamitin ang Shire bilang mga especially iya sa hinaharap, na nagpapahintulot sa kanila na pumunta sa Demon para matuto pa siya ng higit pa tungkol sa kanila. Ang trabahong ito ay perpekto para sa Shire. Kung si Hansen ay may buong imperyo ng Shire sa ilalim ng kanyang hinlalaki, hindi siya matatakot sa Shire na gagawa ng anumang bagay sa Demon. Imposible. Kahit napatayin mo ako, agad na sabi ng Reyna ng Shire. Wala nang sinabi si Hansen. Binuksan niya ang isang video at ipinakita ang feed na nagmumula sa isang Shire base. Ito ay Planet Cardora. Isang magandang planeta ito. Tiningnan ni Hansen ang Planet Cardora. Mula sa kalawakan, ang planeta ay mukhang orange at berde. Ito ay napakaganda. Hindi nagsalita ang Reyna ng Shire. Ang isang mahalagang planetang militar na tulad nito ay hindi dapat masubaybayan ng napakalapit. Naisip niya na binabantaan siya ni Hansen, ipinakikita sa kanya na kaya niyang gawin ang anumang bagay. Naniniwala ang Reyna ng Shire na si Hansen ay masyadong walang muwang at ang banta ay hindi gumana sa kanya. Iminumungkahi kung tingnan mo ito ng huling pagkakataon. Baka hindi mo na ito makita ulit, sabi ni Hansen sa Reyna ng Shire.
Kung gusto mo akong bantaan, mali ang iniisip mo, sabi ng Reyna ng Shere ng walang emosyon. Hindi niya inisip na magiging isang malaking bagay kung si Hansen ay magpapadala ng isang tao sa planetang iyon. Ito ay masyadong maayos na depensahan. Ngumiti si Hansen at hindi nagsalita. Itinaas niya ang isang kamay at kinuyam ito sa isang kamao. Hindi alam ng Reyna ng Shere at Jade Minger kung ano ang kanyang gagawin. Sa video, ang Planet Cordola ay biglang dinurog ng isang bagay. Bigla na lang itong sumabog pagkatapos ay kumalat bilang isang ulap ng alikabok. Ang Reyna ng Shere at Jade Minger ay tuluyang natahimik. Tiningnan ni Jade Minger si Hansen at sinabi, sa tingin mo ba'y maloloko mo kami gamit ang sirang trick na ito? Pareho ang naisip ng Reyna ng Shere. Walang paraan na kaya ni Hansen na sirain ang isang planeta sa pamamagitan lamang ng paggalaw ng kanyang kamay. Walang ganoong kapangyarihan sa sansinukob, kailangan niya maging isang Diyos. Hindi nagpaliwanag si Hansen. Sinabi niya sa Reyna ng Shere, maaari mong gamitin ang telepono. Nagsimulang mag-alala ang Reyna ng Shere. Kinuha niya ang telepono at nag-dial ng isang numero. Hindi nagtagal, ang telepono ay nahulog sa lupa. Nagsimulang manginig siya sa takot at tiningnan niya si Hansen nang hindi makagawa ng kahit isang salita. Si Jade Minger ay matalino. May isang posibleng dahilan lamang kung bakit kumilos ang kanyang ina ng ganito, ngunit kahit na gayon, ang posibilidad na iyon ay mahirap paniwalaan. Hindi maaari na ikaw ang gumawa nito. Ito ay dapat na isang trick. Hindi nakalmado at mahinahon ang Reyna ng Shere. Pilit niyang inisip, sinusubukang isipin ang isang kapangyarihan na maaaring sumaire sa Planet Cordola. Ang arsenal ng sandata ng Planet Cordola ay kayang ipagtanggol ang isang buong hukbo. Imposible para sa sino man na pasabugan ito sa ganoong paraan. Bukod sa Diyos, hindi maisip ng Reyna ng Shere ang ibang mga posibilidad. Kung kailangan mo, kaya kung sirain ang higit pang mga planeta ng Shere. Marahil pagkatapos mong makita ang ilang higit pa, maniniwala ka na sa akin, sabi ni Hansen ng tahimik. Nang marinig iyon ng Reyna ng Shere at Jade Minger, parang hihinto na ang kanilang mga puso. Bakit kailangan mong pumunta sa puntod ng hari ng Shere? Tanong ng Reyna ng Shere. Wala siyang magawa kundi ang paniwalaan siya. Sinusubukan kong kumpirmahin ang isang bagay. Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa inyong mga hari ng Shere. Hindi ko lilaitin ang kanilang mga katawan, sabi ni Hansen. Hayaan mong umalis si Jade Minger, at sasama ako sa iyo, sabi ng Reyna ng Shere, kinagat ang kanyang mga ngipin. Sinubukan niyang itago ang kanyang kahinaan, ngunit ngayon, ano pa ang saysay? Wala itong pakialam kung nasaan siya sa sansinukob na ito. May trabaho ako para sa kanya, anyway. Wala sa plano ni Hansen na hayaan siyang umalis. Kabanata 2052. Ang puntod ng hari ng Shere ay higit pa sa inaasahan ni Hansen. Ang puntod mismo ay isang planeta. Isang planeta na kayang baguhin din ang orbit nito. Inilipat ng Shere ang planeta sa isang sistema sa mga kawalang hanggan ng kalawakan. Maraming ibang mga planeta na katulad nito, at kung hindi dinala ni Reyna ng Shere si Hansen doon mismo, hindi niya kailanman nahulaan na ito ang puntod ng hari ng Shere nang una niyang makita ito. Sa planeta, isang higanting bundok ang bumukas. Ito ang pasukan sa mga puntod. Kailangan mo ng isang bagay para buksan ito, at ito ay isang bagay na pag-aari lamang ng mga pinuno ng Shere. Pumasok si Hansen sa puntod ng walang pag-aalinlangan. Sa magkabilang panig niya, may mga estatwa na naglalarawan ng mga hayop. Nang pumasok siya, ang mga Grave Watcher Beasts ay nabuhay. Binuksan nila ang kanilang mga bibig, humihinga ng mga kapangyarihan ng Falsified Sky. Ang lakas na kanilang ginamit ay antas Diyos ayon sa mga pamantayan ng alyansa. Maraming Grave Watcher Beasts doon, at ginamit nilang lahat ang kanilang mga kapangyarihan ng Falsified Sky ng magkasama. Para itong pakikipaglaban sa 1,000 piling ilaiteng antas Diyos ng sabay-sabay. Ngunit bago maabot ni Hansen ang nakakatakot na kapangyarihan, ito ay napigilan. Ang mga kapangyarihan ay hindi makalapit ng higit sa 3 metro kay Hansen. Para bang may isang di nakikitang kalasag na nagpoprotekta sa kanya. Ang Reyna ng Shere at Jade Minger ay nagulat. Ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihang iyon ay hindi man lang mahawakan si Hansen. Mahirap isipin. Wala sa mga trick at bitag ng puntod ang gumana kay Hansen. Hindi man niya tinanong ang mga ito tungkol sa puntod, patuloy lang siyang naglakad nang walang anumang makakapigil sa kanya. Umaasa ang Reyna ng Shere na ang puntod ng hari ng Shere at ang mga depensa nito ay parurusahan si Hansen. Ngunit ngayon, wala na siyang pag-asa. Si Hansen ay walang iba kundi isang tunay na Diyos.
Walang anumang makakahawak sa kanya, at walang kapangyarihan ang makakapagdulot ng pinsala sa kanyang katawan. Paano mag-e-exist ang ganoong kapangyarihan sa mundong ito? Mukhang namangha si Jade Minger. Hindi niya maintindihan iyon. Nawalan siya ng pananampalataya. Hindi niya inisip na may saysay ang pagsasanay ng husto. Sa harap ni Hansen, ang kanyang lakas ay wala. Siya ay isang langgam lamang. Pumunta ako rito para mamuno. Tigilan mo na ang paghawak sa mga bitag, sabi ng reyna ng Sharia, naglalakad na lampas kay Hansen. Kung si Hansen ay patuloy na maglalakad pasulong sa paraang ginagawa niya, ang lahat ng mga bitag at depensa ay maaaktibo at masisira. Ibig sabihin ay sino man ay makakapasok. Dahil sa pamumuno ng reyna ng Sharia, nakarating sila sa mas malalim na bahagi ng maharlikang puntod ng Sharia. Maraming mga kabaong, at ang bawat isa sa mga ito ay pag-aari ng isang hiwalay na hari ng Sharia. Ang likuran ng bulwagan ay naglalaman ng isang humanoid, kabaong na hugis Sharia. Ang kabaong ng Sharia ay nakatayo sa ibabaw ng isang altar. Sa harap nito, mayroong isang pool na matagal nang natuyo. May ilang mga bote sa tabi nito. Kinilala ni Hansen na sila ay kapareho ng bote ng mahiwagang genofluid. Kapag natapos na ang aking buhay, pupunta ako rito para mamatay, sabi ng reyna ng Sharia. Pinagmasdan ni Hansen ang buong bulwagan, at napansin niya kung paano walang kahit isang tablet o slab ng teksto. Walang kahit isang nakasulat na salita kahit saan. Ito ay isang lugar lamang na tahanan ng maraming kabaong. Bihira ba talaga para sa isang hari ng Sharia na matulog? Binuksan ni Hansen ang kanyang Dangshan aura at sinuri ang lugar. Mukhang ito lang ang puntod sa planeta. Oo, narito lang, sagot ng reyna ng Sharia. Tiningnan ni Hansen ang mga puntod. May 24 sa mga ito, ngunit mayroong higit sa 24 na hari, hindi ba? Umiling ang reyna ng Sharia at nagsabi, hindi ko alam. Alam ko lang ang nakasulat sa utos. Ito ang unang pagkakataon na nalaman ko ang bilang ng mga kabaong dito. Ginamit ni Hansen ang kanyang isipan para buksan ang 24 na kabaong. Ang bawat kabaong ay naglalaman ng katawan ng Sharia. Hansen, sabi mo hindi mo sisirain ang mga buto ng aming mga ninuno. Galit na sumigaw si Jade Minger. Madilim na ngumiti si Hansen. Hindi ito ang mga katawan ng mga hari ng Sharia. Ano? Nanigas si Jade Minger. Ang Sharia ay mayroong higit sa 24 na hari. Kung totoo ito, dapat ay mayroong higit sa 24 sa mga ito rito. Ang mga kabaong ay mapupuno. Walang matitira pang walang laman para sa iyong ina, at least. Tiningnan ni Hansen ang kabaong na hugis tao sa ibabaw ng altar. Lumapit si Hansen sa altar at binuksan ang kabaong. Hindi niya magamit ang kanyang isipan para suriin ang kabaong na iyon, kaya't mausisa siya kung anong material ang ginawa nito. Ang kabaong ay maitim na berde, ngunit mukhang napakaluma na. Walang mga dekorasyon o ukit dito. Ang kabaong ng Sharia ay mukhang napakasimple, halos sinauna. Matalinong tiningnan ni Bauer ang kabaong ng Sharia, at ginamit niya ang kanyang matatabang kamay para hawakan ito. Pinindot ni Hansen ang kabaong ng Sharia, at sinubukan niyang buksan ito. Natanto niya na hindi ito gagalaw. Iyon ay nagulat sa kanya. Sa alyansa, hindi gaanong kapangyarihan ang dapat na huminto sa kanya. Tinipon ni Hansen ang kapangyarihan para subukan ulit. Ngunit muli, walang pagbabago, at ang kapangyarihan ni Hansen ay hindi sapat para igalaw ito. May higit pa sa mga alpha ng Sharia kaysa sa nakikita ng mata. Nasa sabik na si Hansen, at isang hakbang na mas malapit na siya sa pagkuha ng kanyang gusto. Jade Sharia, paano ko ito bubuksan? Tumingin si Hansen sa reyna ng Sharia habang tinatanong niya. Ito ang kabaong ng aming alpha. Walang sino mang humahawak dito, at walang sino man ang maglakas loob na buksan ito. Kung hindi mo ito mabuksan, paano naman tayo? Sabi ng reyna ng Sharia. Hindi. Alam kong alam mo kung paano ito buksan. Malamig na tiningnan ni Hansen ang reyna ng Sharia. Hindi ito isang puntod. Kung tama ang hula ko, ang mga hari ng Sharia ay hindi namamatay dito. Ang kwento ng mga hari ng Sharia na pumupunta rito at naghihintay na mamatay ay isang kasinungalingan. Pumasok sila sa inyong kabaong, ngunit ang paraan upang buksan ito ay isang bagay na alam lamang ng mga hari mismo. Sa mga ganitong kalagayan, ikaw iyon. Namutla ang reyna ng Sharia. Alam niyang hindi niya maitago ang mga bagay kay Hansen. Mahinhin na sinabi ng reyna ng Sharia, tama ka. Ang mga hari ng Sharia, kung maaari sa pagtatapos ng kanilang buhay, ay pumapasok sa kabaong na ito. Ito ang itinuro sa amin ng Alpha. Ito ang pag-asa at hangarin ng bawat hari ng Sharia. Anong pag-asa? Tanong ni Hansen.
Isang pag-asa para sa patuloy na buhay, sabi ng reyna ng Shire. May kaunting pag-aalinlangan, nagpatuloy siya, may mga salita sa utos na nagsasabing kapag ang ating buhay ay umabot na sa dulo, maaari tayong pumunta sa kabaong ng Shire na ito. Sinasabing mapapahaba nito ang ating buhay. Maaari nitong payagan tayong muling ipanganak. Ngunit kung bubuksan mo ito bago iyon, mangyayari ang masasamang bagay sa iyo. Alam ni Hansen ang ibig sabihin niya, at malamig niyang sinabi, maaari mong desisyonan kung bubuksan o hindi ang kabaong ngayon. Buksan mo ito, o makita ang pagkawasak ng buong lahi ng Shire. Kabanata 2053. Lumapit ang reyna ng Shire sa altar at tumayo sa harap ng kabaong ng Shire. Matapos yumuko ng taos puso sa harap nito, kumuha siya ng isang dagger at sinaksak ang ulo ng kabaong. Ang dagger ay kulay lila, at ito ay hinudyes mula sa isang kakaibang materyal. Para itong mga sungay niya, ngunit mas maitim, at mukhang mas mabigat. Ang kabaong ng Shire ay walang tahi, ngunit ang dagger ay nakapasok ng walang anumang paglaban. Ang hawakan ay nakabara pa rin sa labas. Mukhang isang sungay sa ibabaw ng kabaong. Mayroong isang tunog na katsa, at pagkatapos ay nagsimulang manginig ang buong kabaong. Bumukas ang pinto upang ipakita kung ano ang nasa loob. Mahigpit na tinitigan ni Hansen ang kabaong, at nang bumukas ito, isang nakakatakot na presensya ang lumitaw. Lumapit ito sa reyna ng Shire at kay Jade Minger, at sinubukan ng kapangyarihan na hilahin silang dalawa papasok sa kabaong. Kahit na may kapangyarihang taglay ng reyna ng Shire, hindi siya nakalaban. Siya at si Jade Minger ay sumubsob. Ginagalaw ni Hansen ang kanyang kamay at pinutol ang kapangyarihan. Hinailan niya silang dalawa pabalik, at pagkatapos, ang kabaong ay sumara at bumalik sa dating hitsura bago ito bumukas. Ngunit nawala na ang dagger sa kabaong. Saglit lang itong bukas, ngunit sa panahong iyon, nakakita si Hansen ng kadiliman sa loob ng kabaong. Para itong black hole. Hindi ito isang walang laman na kahon. Ang reyna ng Shire at Jade Minger ay nagulat. Hindi nila alam kung ano ang nangyari, at naiwan silang nanginginig at namumutla. Sinubukan ni Hansen na itulak ang kabaong para mabuksan, ngunit muli, hindi na ito gumagalaw. Kaya, tinanong niya ang reyna ng Shire ang halatang tanong. Nasaan ang iyong dagger? Ang reyna ng Shire ay may mapait na ngiti, at sinabi niya, ang dagger ay bumalik na sa altar sa pangunahing planeta ng Shire. Ang susunod na pinuno ng Shire ay makakakuha nito mula sa altar. Wala nang sinabi si Hansen. Naniniwala siya na iyon lang ang alam nila. Ginamit ni Hansen ang kanyang mga kapangyarihan para hawakan ang reyna ng Shire at Jade Minger. Pagkatapos, nag-teleport sila sa isang palasyo ng Shire. Maging mabuting reyna ka pa rin. Kunwari walang nangyari. Tumingin si Hansen sa reyna ng Shire at kay Jade Minger. Pagkatapos noon, nawala si Hansen kasama si Bauer. Ang reyna ng Shire at ang kanyang anak na babae ay naiwang nakatayo sa katahimikan, medyo nababagabag. Hindi nila mapaniwalaan na mayroong isang nakakatakot na tao na tulad nyon. Ang kapalaran ng buong Shire ay nasa kamay ng ibang tao, at wala siyang magawa para pigilan ito. Dinala ni Hansen si Bauer pauwi. Ang kabaong ng Shire ay malinaw na isang daan na humahantong sa isa pang dimensyon, ngunit hindi alam ni Hansen kung saan ito patungo. Nahulaan ni Hansen na ito ay humahantong sa Geno Universe, at sila ay magte-teleport sa isang lugar na inookupahan ng Demon. Kung totoo iyon, lahat ay may katuturan. Ngunit ang daang iyon ay hindi mukhang ligtas. Malinaw na ito ay isang hindi matatag na daan, kaya ang rate ng tagumpay sa pagdaan sa teleporter ay magiging napakababa. Sinabi ng Alpha ng Shire na maaari lamang nilang subukan ito kaagad bago ang kanilang kamatayan. Ibig sabihin ay mapanganib ang pagpasok dito. Kung iyon ay isang daan na humahantong sa Demon, kung gayon iyon ay napakaganda. Ang mga santuwaryo at ang Geno Universe ay magkahiwalay. Hindi niya inaasahan na ang Ozure ay nakapaggawa ng isang daan na tulad noon. Hindi ito matatag, ngunit kamangha-manghang. Ito ay pawang hula lamang. Marahil ang daan ay hindi talaga humahantong sa Geno Universe. Hindi plano ni Hansen na subukan ito. Kung iyon ay isang daan patungo sa Demon, mas mapanganib iyon para sa kanya kaysa sa pagbabalik sa Return Ruin Sea. Namatay si Sharon sa mga kamay ni Hansen, at maraming Demon ang walang alinlangang gustong makita siyang patay. Kung ang daang iyon ay humahantong sa puso ng Demon, malamang na hindi makatakas si Hansen. Natutunan din ni Hansen na si Ozure ay hindi namatay. Marahil ang mga hari ng Shire ay hindi rin namatay, at sila ay naninirahan lamang sa ibang dimensyon. Biglang naisip ni Hansen ang isang bagay. Nakakita siya ng isang taong mukhang si God's Retribution. Naisip niyang ito ay isang taong kahawig lamang, hindi ang tunay na lalaking kilala niya.
Ngunit ngayon na nakita na niya ang daang ito na umiiral sa kabaong ng Shere, hindi na niya iniisip iyon. Kung ang kabaong ng Shere ay maaaring humantong sa Geno Universe, ang Blood Legion ay maaaring may katulad din. Ang Blood Legion ay dapat na isang salik dito. Ang Nine Life Cat ay maaaring makapasok sa mga santuwaryo, at matapos kong linisin ang pendant ng Nine Life Cat, magagawa ko rin iyon. Ang Nine Life Cat ay may kaugnayan sa Blood Legion, kaya kung ang Shere ay may paraan para umalis, dapat alam ng Blood Legion, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Ang Blood Legion ay may maraming miyembro, ngunit hindi ko pag-gaanong nakakaharap. Natutunan ko ang unang henerasyon ng Blood Pulse Sutra, at sina Little Flower at Little Linger ay may kahangahangang lakas. Ginagawa ito ng Blood Legion sa loob ng maraming henerasyon, kaya dapat silang mas malakas. Ngunit nang mag-isip ng mas malalim si Hansen tungkol sa Blood Legion, natanto niya na sila ay marahil ay tulad ng Shere. Maaaring may paraan sila para umalis sa mga santuwaryo, ngunit walang paraan para bumalik sila. Ito ay pawang hula lamang ni Hansen. Ngunit tungkol sa wala na Geno Fluid sa puntod ng hari ng Shere, wala siyang sagot. Tradisyonal na, ang Geno Fluid ay inihahanda para ubusin ng isang hari ng Shere. Marahil ginamit nila ito bago buksan ang kabaong. Ngunit pagkatapos ay dumating ang mga tao para magnakaw nito, at natuyo ito ng tuluyan. Paano ako makikipag-ugnayan sa isang miyembro ng Blood Legion para itanong ito? Naiinis si Hansen dahil hindi niya mahanap ang anumang miyembro ng Blood Legion. Hindi ko alam kung si Mr. Lee ay nasa kabaong pa rin ng hari ng tao. Tinawag niya ang kanyang sarili na Blood Legion leader, kaya marahil ay matatanong ko siya, naisip ni Hansen. Ngunit pagkatapos, iniisip ito, nagulat si Hansen. Ang kabaong ng hari ng tao ay isang kabaong. Kaya ka rin bang ay teleport sa labas ng mga santuwaryo? Ang pag-iisip lang ng lahat ng ito ay walang silbi. Kailangan niyang pumunta sa silungan ng hari ng tao para tingnan ng maayos. Kakaiba na ang kabaong ay nasa mga santuwaryo, hindi sa alyansa. Hindi dapat may paraan para mag-teleport ito hanggang sa Geno Universe. Ngunit nang unang lumitaw si Nine Life Cat, nag-point siya ng paghiga sa ibabaw ng banal na kabaong na iyon. Naisip ni Hansen na posible iyon. Huwag mo na akong makita ulit, hayop kang Nine Life Cat, naiinis na naisip ni Hansen. Kabanata 2054. Pagkatapos umuwi, ginamit ni Hansen ang teleporter para bumalik sa mas mababang antas ng mga santuwaryo. Pagkatapos, pumunta siya sa silungan ng hari ng tao at natagpuan ang banal na kabaong. Hindi ito mabuksan ni Hansen noon. Ngayon, hindi pa rin niya ito mabuksan. Nagpakunot-noo siya. Kung ang isang Diyos na tao ay pumunta sa Geno Universe, bakit walang mga lahi ng tao sa Geno Universe? Hindi naintindihan ni Hansen. Umalis si Hansen sa silungan ng tao, iniiwan ang lahat ng kanyang mga hula. Nagpatuloy siyang sumipsip ng dugo na Dom-Aikit sa Blood Feather Knife, umaasang maabot ang Marquis sa lalong madaling panahon. Ang kapangyarihan ang kailangan niya kung magpapatuloy siyang maghanap ng mga sagot sa kanyang mga tanong. Kung si Hansen ay kayang talunin ang leader ng Demon, maaaring malaman niya ang lahat ng kanyang ninanais. Ngunit wala siyang ganoong kapangyarihan, napilitan siyang gumamit ng Super God Spirit para lang matalo si Sharon. Nagkaroon ng masayang panahon si Hansen. Uminom siya kasama si Zhang Danfeng at naglaro ng ilang video games. Paminsan-minsan ay naglalaro siya gamit ang kanyang Warframe sa Skynet kasama ang 304 na estudyante. Matagal na panahon na mula nang magkaroon ng pagkakataon si Hansen na maranasan ang kapayapaan. Makalipas ang 2 buwan, sa wakas ay nagawa ni Hansen na linisin ang lahat ng dugo sa Blood Feather Knife. Ngunit kahit na gayon, kailangan pa rin niya ng kaunting dagdag kung nais niyang maabot ang katayuan ng isang Marquis. Ngunit matapos malinis ang dugo mula sa talam, ang kutsilyo mismo ay lumiwanag na may banal na liwanag. Para bang muling isinilang ito, at naging masigla bilang resulta. Ang banal na liwanag ay kumikinang mula sa bawat linya at detalye ng balahibo. Hawak ni Hansen ang Blood Feather Knife, at nang gawin niya iyon, isang banal na anyo ng kapangyarihan ang pumasok sa kanyang katawan. Para bang binasbasan siya, at naramdaman niyang tumaas ang kanyang mga stats. Ngunit nang bitawan ni Hansen ang kutsilyo, ang banal na kapangyarihang iyon ay nawala. Bagaman ang kutsilyong ito ay hindi din ni Diyos, tiyak na kalahati itong din ni Diyos. Hinaplos ni Hansen ang Blood Feather Knife, medyo tuwang-tuwa sa potensyal nito. Gamit ang kutsilyong iyon, magkakaroon siya ng mas mataas na tsansa na makatakas sa Return Ruin Sea kapag dumating na ang oras. Ngunit hindi pa babalik si Hansen sa Return Ruin Sea. Pumunta siya sa training room at kinuha ang upside-down scale. Gamit ito, susubukan niyang maging isang Marquis.
Ginamit ni Hansen ang kanyang Blood Pulse Sutra. Naglagay siya ng kaunting dugo na kristal sa timangan. Ang kanyang dugo ay naghalo dito sa isang pagtatangka na linisin ito. Hawak ni Hansen ang timangan sa kanyang kamay. Ang blood mist ng Blood Pulse Sutra ay binalot ang kanyang buong katawan, at lumikha ito ng isang malaking globo ng dugo. Ang kwento ng Jeans, ang Damshan Sutra, at Jad Esken ay may mga espesyal na kakayahan, ngunit ang Blood Pulse Sutra ay ipinakita lamang ang kapangyarihan nito sa pagbuhos ng dugo. Ang kapangyarihan ay malakas, ngunit hindi talaga ito nakatulong kay Hansen sa larangan. Ito ay para lamang tiyakin na ang mga anak ni Hansen ay maaaring magpatuloy sa kanyang lakas. Ngunit ang mana ay hindi kasing dali ng tunog nito. Kung sina Little Flower at Linger ay hindi mismo nagsasanay ng Blood Pulse Sutra, hindi nila kailanman makakamit ang potensyal na inaalok ng dugo ni Hansen. Kung sina Little Flower at Linger ay nagsasanay ng Blood Pulse Sutra, gayunpaman, may mga malalaking panganib din nakasangkot doon. Kung ang lahi ni Hansen ay nagpatuloy sa ganoong paraan, ang kanyang mga inapo ay maaaring magkaroon ng asol na dugo, at sila ay magiging mga miyembro ng Blood Legion. Pipigilan din ito ang mga ito sa paggamit ng mga espesyal na kapangyarihan, at pipilitin silang umasa lamang sa kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila ng asol na dugo mismo. Nag-iisip pa rin si Hansen kung ituturo niya sa kanila ang Blood Pulse Sutra. 4 na araw ang lumipas, gayunpaman, ang globo ng dugo ay muling pumasok sa katawan ni Hansen. Nang ang blood mist ay ganap na masipsip, ang timangan ay nawala. Gayunpaman, ang katawan ni Hansen ay lumiwanag na may pulang liwanag. Sinuri ni Hansen ang kanyang impormasyon, at ang nakita niya ay nagpapasaya sa kanya. Hansen, Super God Spirit Body. Geno Battle Body, Mutant Blood, Marquis, Spell, Pearl, Damshan, Pearl, Jad Esken, Pearl. Level, Marquis Lifespan, 1000. Masaya si Hansen na ang kanyang Mutant Blood ay umabot na sa antas ng isang Marquis, ngunit ang Mutant Blood ay nagpapabuti lamang sa fitness ni Hansen. Wala nang ibang nadagdagan. Iyon ay medyo nagpapahina sa kanya. Ang kapangyarihan ba ng Blood Pulse Sutra ay nakakaapekto lamang sa mga anak? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Ang pag-level up sa Marquis ay nangangahulugan na masisipsip ni Hansen ang xenogeneic genes ng isang nilalang na klase ng Marquis. Kaya, kinuha ni Hansen ang ilang mga mutant xenogeneic genes. Itinaas niya ang Xuanyuan Dragon, Demon Stone Cow, at Demon Dragon mutant xenogeneic genes sa palad ng kanyang kamay. Ngunit isang anunsyo ang tumugtog, sinasabi sa kanya na wala siyang sapat na genes para masipsip ang mga ito. Mukhang kailangan kong maghanap ng higit pang mga genes ng Marquis. Nalungkot si Hansen. Mayroon siyang ilang mga Marquis xenogeneic genes, ngunit nasa Little Jade Island pa rin sila, sa Sky Palace. Hindi niya dala ang mga ito sa Ancient God Space. Dahil hindi pa siya makakabalik sa Sky Palace, kailangan niyang mangaso. Ibabalik ni Hansen ang 3 mutant xenogeneic genes sa kanyang Destiny's Tower. Ngunit habang ginagawa niya iyon, biglang tumibok ang kanyang puso. Ginamit niya ang kanyang Blood Pulse Sutra sa isa sa mga mutant xenogeneic genes. Ang Blood Air ay naghalo sa orb ng Xuanyuan Dragon, at tinina nito ang bola ng lubusan na pula. Napakasaya ni Hansen. Ginamit niya ang kanyang Blood Pulse Sutra para linisin ang Brain Orb. Matagumpay itong naghalo sa kanyang dugo. Ang kanyang kumukulong dugo ay biglang napuno ng isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Nakita ni Hansen ang kapangyarihan sa kanyang dugo na tumaas, ngunit naiiba ito sa paraan ng pag-apekto sa kanya ng mutant xenogeneic genes noon. Ang kapangyarihang ito ay nagpapatibay lamang sa kanyang dugo. Nang masipsip ang Brain Orb ng Xuanyuan Dragon, ang kumukulong dugo ay lumamig pabalik sa kristal. Ang kanyang dugo ay bumalik sa dati nitong estado, ngunit naramdaman niya na may taglay itong kapangyarihan na wala noon. Ginamit ni Hansen ang Blood Pulse Sutra para buhayin ang kanyang mga kapangyarihan sa dugo. Sa sumunod na segundo, natuklasan niya na may 2 maliliit na pakpak na lumitaw sa kanyang mga tainga. Mukha silang mga pakpak ng Xuanyuan Dragon. Nang lumitaw ang mga pakpak sa tainga na kasing laki ng kamay, naramdaman ni Hansen ang mga stats ng kanyang katawan na tumaas. Lalo na ang kanyang bilis. Haha, ang Blood Pulse Sutra ay magagamit ng ganoon. Napakasaya ni Hansen. Kumuha siya ng isa pang xenogeneic gene para subukang masipsip ito. Ngunit si Hansen ay may ordinaryong material na Earl lamang na hindi mutant. Nilinis niya ito, ngunit hindi niya nakuha ang mga xenogeneic powers nito. Kumuha si Hansen ng Demon Dragon mutant xenogeneic gene para linisin, at sinipsip ng Blood Pulse Sutra ang Demon Dragon gene. Ginamit ulit ni Hansen ang kanyang Blood Pulse Sutra, at mga higanteng pulang pakpak ng dragon ang tumubo mula sa kanyang likuran.
Pumapakpak ang mga pakpak ng dragon, at lumitaw si Hansen 100 metro ang layo. Ang kakayahan sa teleportasyon ni Sharon na break space flash. Napakasaya ni Hansen. Kabanata 2055. Ang kapangyarihan ni Hansen ay sapat na para mapantayan ang isang Marquis dahil sa mga buff ng pakpak ng dragon at break space flash. Ang dalawang kakayahang iyon ay nagparamdam kay Hansen na mas malakas. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Hansen ang kanyang Demon Stone Cow Mutant Gene at ginamit ang Blood Pulse Sutra para linisin ito. Hindi alam ni Hansen kung ang kakayahang ito na linisin ang mga mutant genes ay isang kapangyarihan na dapat taglayin ng Blood Pulse Sutra, o kung ito ay isang resulta lamang ng paglilinis ng Team Angan. Ano man iyon, si Hansen ay labis na natutuwa sa kanyang bagong kakayahan. Napakaganda nito. Ang Xenogeneic Gene ng Demon Stone Cow ay nilinis. Matapos gamitin ni Hansen ang kanyang Blood Pulse Sutra, ang kanyang katawan ay natakpan ng pulang bato. Pang! Naglakad si Hansen ng isang hakbang at nang gawin niya iyon, isang pulang pulse wave ang inilabas. Binawasan nito ang lahat ng nasa paligid niya. Sa kabutihang palad, mabilis itong na-cancel ni Hansen. Kung hindi, ang lahat sa training room ay magiging bato. Gamit ang tatlong kapangyarihang ito, sigurado akong makakatakas ako sa Return Ruin Sea, naisip ni Hansen, nakaramdam ng pagmamalaki. Gamit ang mga bagong kapangyarihang ito, si Hansen ay halos isang pulang bato. Ang kanyang dalawang tainga ay may maliliit na pakpak ng dragon, at ang kanyang likuran ay may hanay ng mas malalaking pakpak ng dragon. Mukha siyang isang humanoid na estatwa ng dragon. Hindi na posible na matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Tumibok ang puso ni Hansen, at naisip niya, oo. Hindi ko kailangang labanan ang dragon sa Return Ruin Sea. Hinahanap nila si Hansen, kaya hindi nila ako mahahanap hanggat itinatago ko ang aking sarili. Gamit ang pagkaunawa na ito, nakaramdam ng ginhawa si Hansen. Nagpas siyang magpahinga siya sa bahay ng 2 pang araw bago bumalik sa Return Ruin Sea. Alalahanin mo ako. Kailangan kanina Little Flower at Linger, sabi ni Jianran bago umalis si Hansen, yakap-yakap siya ng mahigpit. Naantig si Hansen sa damdamin. Matagal na panahon na mula nang nasa Geno Universe siya, at sapat na ang katalinuhan niya para malaman na nakaranas siya ng ilang problema bago siya umalis. Ngunit ayaw niyang masyadong mag-alala si Hansen, kaya hindi niya sinabi sa kanya. Huwag kang mag-alala, walang sino man sa mundong ito ang makakapatay sa iyong asawa. Mahigpit na niyakap ni Hansen si Jianran at hinalikan siya sa noo. Gusto niyang mabuhay ng higit pa ngayon. Pagbalik sa Return Ruin Sea, natagpuan ni Hansen ang kanyang sarili sa sahig ng dagat kung saan huling naganap ang labanan. Itinago ni Hansen ang kanyang sarili sa isang kuweba, at sinuri niya ang paligid gamit ang kanyang Dangshan Aura. Walang mga life force sa paligid, kaya tinawag niya ang kanyang Demon Stone Cow Beast Soul. Gamit ito, naging isang malakas na Stone Cow siya. Sisipa sa kanyang mga paa, lumangoy siya pataas mula sa ilalim ng dagat. Tumingin siya sa paligid at nakakita ng ilang mga nilalang na Xenogeneic sa dagat, ngunit wala sa kanila ang interesado sa kanya. Binigyan lamang nila siya ng kakaibang tingin bago lumangoy palayo. Ngunit hindi lumangoy si Hansen sa ibabaw. Bumaba ulit siya sa ilalim ng dagat, umaasa lamang na tumingin sa itaas ng tubig nang maayos na siyang umalis sa lugar na iyon. Ngunit hindi nagtagal, nakakita si Hansen ng isang higanteng barkong pandigma na nagpapatrolya. Alam ni Hansen na ang mga tao sa loob ng barkong pandigma ay nakakita sa kanya, ngunit nasa Stone Cow mode siya. Kaya, nagpatuloy siya sa paggalaw. Napansin niya na maraming iba pang nilalang ang umiiwas din sa barkong pandigma. Ilang dragon at isang babaeng gana ang gumalaw sa loob ng barkong pandigma. Ang babaeng gana ay si Zies. Hindi pa siya umaalis sa Return Ruin Sea. Ngunit ang dragon sa barko ay hindi sina Dragon 15 at Longying. Ang leader ng grupo ay isang babaeng dragon. May isang stone Xenogeneic sa Return Ruin Sea, sabi ni Zies nang makita niya ang isang Stone Cow na lumitaw sa radar. Tumawa ang babaeng dragon. Ate Zies, maraming water Xenogeneic sa dagat, ngunit maraming iba pang Xenogeneics na matatagpuan din. May mga stone, at kahit na mga fire. Nakatira sila sa mga isla, pangunahin, ngunit ang ilan ay mahilig mamuhay sa tubig. Naiintindihan ko. Nagulat si Zies na makita ang isang Stone Cow sa ilalim ng dagat. Hindi niya inisip na si Hansen iyon, hindi niya lang ito nakita na kakaiba. Umalis si Hansen sa radius ng barkong pandigma nang hindi nagdudulot ng anumang uri ng tugon mula rito. Habang nakangiti siya sa kanyang sarili dahil sa kung gaano kaayos ang mga bagay, nakakita siya ng isang higanteng piteng na papunta sa kanya. May katawan itong bato. She asterisk T. Ganun ba ako kamalas? Nalungkot si Hansen.
Ayaw niya ng ganoong problema sa ganitong oras, ngunit ang problema ay may paraan para hanapin siya. Ang higanting piting ay lumangoy ng napakabilis. Sa kanyang stone cow na anyo, si Hansen ay hindi rin makakapag-perform ng maraming skills. Kung nakakita ang barkong pandigma ng isang stone cow na gumagamit ng mga hangin ng kutsilyo, tiyak na magdududa sila. Pang! Tinamaan ng piting si Hansen, at nang magbanggaan ang dalawang bato, lumikha ito ng isang malaking shockwave. Ang kapangyarihan ng rock shark ay katulad ng kay Hansen. Ang katawan ni Hansen ay nabangga pabalik ng 10 metro na naghihiwa ng isang bangin sa sahig ng dagat. Iniwagayway ng piting ang buntot nito at bumalik kay Hansen. Gusto nitong kagatin ang leeg ni Hansen. Alam ni Hansen na kailangan niyang lumaban. Ang piting ay isang marquis, kaya ang pakikipaglaban gamit ang simpleng power on power ay malamang na nangangahulugan na maaari siyang manalo. Ngunit kung lumaban siya, maaaring makuha niya ang higit pang atensyon. Uungal si Hansen, ibinaba ang kanyang ulo, at sumugod pasulong. Ang kanyang mga sungay ay tumama sa tiyan ng stone shark, na nagbabalat at nagdudurog sa mabatong balat ng nilalang. Nagdugo ito. Ang shell ng piting ay bato, ngunit sa loob, ito ay laman pa rin. Hindi ito katulad ng stone cow na purong bato. Nagpatuloy si Hansen sa pagsubok na tamaan ang piting, gustong patayin ito at umalis. Ngunit bago niya mapatay ang piting, ilang tao ang lumabas sa kubyerta ng barkong pandigma. Sila ay mga dragon, ngunit hindi nakita ni Hansen sina Dragon 15 o Longying sa kanila. Sila ay hindi pamilyar sa kanya, maliban kay Ziyes, na kinilala niya. Nagulat si Hansen. Si Ziyes ay narito. Matalino siya. May napansin ba siya? Habang nilalabanan ni Hansen ang piting, pinapanood sina Ziyes at ang dragon ng sabay, lumapit sila sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang gusto nila, ngunit hindi sila tumutulong sa kanya sa labanan. Ziyes, interesado ka ba sa stone cow na ito? Hayaan mong hilingin ko kay Longzin na mahuli ito para sa iyo, sabi ng babaeng dragon kay Ziyes. Ngumiti si Ziyes. Walang madali. Iniisip ko lang na ang stone cow na ito ay kawili-wili. Gusto kong kunin at panatilihin ito bilang isang mount, kaya dapat ko itong mahuli sa aking sarili. Kung hindi, hindi ito susunod sa akin, at ang paggamit nito ay maaaring maging mas mahirap. Totoo. Narinig ko na ang Gana ay mahusay sa pakikipag-usap sa mga Xenogeneics. Gusto ni 90 na makita ito. Ngumiti ang babaeng dragon. Kabanata 2056. Hindi binaba ni Ziyes at ng babaeng dragon ang kanilang mga boses, kaya malinaw na narinig ni Hansen ang lahat ng kanilang sinabi. Sinusubukang kunin ako bilang mount. Aba, kahit na gusto ko, hindi ba kailangan mo ng mga paa? Nagtaka si Hansen kung paano siya makakalabas sa partikular na sitwasyong ito. Ang babaeng dragon ay mukhang nasa klase ng marquis. Ang natitirang bahagi ng crew ay hindi kukulangin sa mga docks. Gamit ang isang barkong pandigma sa kanilang pagtatapon, ang pagtakas ay hindi mukhang isang magandang opsyon. Gayunpaman, ang pangunahing problema ay kung ihahayag ni Hansen ang kanyang sarili, ang buong return ruincy ay hahabol sa kanya. Ang exit ay magiging mahigpit na binabantayan mula sa puntong iyon, at ang pagtakas ay magiging imposible. Hindi ko maaaring ihayag ang aking sarili, paulit-ulit na iniisip ni Hansen habang sinusubukan niyang tapusin ang Rocky Shark. Xenogeneic Marquis Hunted. Rock Shark, Xenogeneic Gene Found. Obtained Rock Shark Beast Soul. Pinunit ni Hansen ang katawan ng Rock Shark at kinagat ang isang buto na siyang Xenogeneic Gene. Kumilos siyang parang walang nangyari at nagsimulang lumangoy ng walang pakialam. Ngunit hindi hahayaan ni Ziyes na makatakas si Hansen. Ginagalaw niya ang kanyang buntot na ahas at hinarang ang daanan ni Hansen gamit ang isang banal na liwanag. Umuungal si Hansen kay Ziyes para ipakita na siya ay isang baka. Ngumiti si Ziyes, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay. Isang banal na liwanag na halo ay lumipad patungo sa kanya. Sinubukan ni Hansen na kagatin ang liwanag gamit ang kanyang mga ngipin. Gusto niyang makita kung kaya niyang basagin ito nang hindi ibinubunyag ang kanyang sarili. Ang singsing ay tumama sa kanyang ulo at pagkatapos ay lumaki. Dumulas ito sa ulo ni Hansen at humigpit sa kanyang leeg. Ang halo ay humigpit sa leeg ng stone cow, na parang sasakal siya. Iniling ni Hansen ang kanyang ulo at sinubukang alisin ito, ngunit ang liwanag na iyon ay napakahirap. Kahit na may makapangyarihang katawan ng stone cow, hindi niya ito mabasag. Ito ay dapat na isang espesyal na Geno art na pag-aari ng Gana. Habang nagtataka si Hansen kung gagamitin niya ang kanyang sariling mga kapangyarihan para basagin ito, nakarinig siya ng kakaibang ingay mula kay Ziyes. Hindi pa narinig ito ni Hansen noon. Hindi ito isang tiyak na wika, ngunit alam niya ang ibig sabihin nito.
Ito ay isang nakakaaliw na tono na nag-uudyok sa kanya na sumunod kay ZS. Mayroon din itong ilalim na banta. Ito ay komplikado, ngunit kahit papaano, narinig at naunawaan ito ni Hansen. Ang mga Geno art ng Ghana ay nakakatakot. Nakakahiya na ang Purgatory Heaven ay nasa Planet Eclipse. Kung hindi, matatanong ko ang mga kapatid na guna, naisip ni Hansen. Dahil hindi na ako makatakbo ngayon, magkunwari na lang akong nahuli. Gamit ang katayuan ni ZS, marahil ay maaari niya akong ilabas sa Return Ruin-Sea. Marahil pagkatapos ay maihahayag ko ang aking sarili. Patuloy na gumagawa si ZS ng mga tunog na iyon, at ang halo ay patuloy na humihigpit. Pakiramdam niya ay mababali ang kanyang leeg. Kaya ni Hansen na alisin ang halo, ngunit sa halip, pinalapad lang niya ang kanyang mga mata ng baka at mukhang naamo. Umuungal siya kay ZS at hindi mukhang galit. Sinubukan niyang maging kasing inosente hanggat maaari. Susunod ka ba sa akin? Tanong ni ZS, nakikita ang stone cow na kumikilos ng ganoon. Ginaya ni Hansen ang kanyang makakaya para maging maamo. Lumapit siya sa tabi niya at nagkusko sa kanyang katawan. Patuloy na nagkusko si Hansen sa kanya, naaalala ang pag-uugali ni na Little Silver at Little Star. Naisip niya ang mga ito para sa mga tip kung paano dapat kumilos ang isang nilalang kung gusto nitong maging cute. Masaya si ZS sa pagganap ni Hansen. Hinimas niya ang ulo ng baka at ngumiti. Sundan mo ako mula ngayon, at makikinabang ka ng malaki. Umuungal ulit ang stone cow, ipinakikita na naintindihan nito. Napakagaling ni Ate ZS. Marami akong natutunan ngayon, puri ni Dragon 19. Swerte lang. Ang katalinuhan ng stone cow na ito ay hindi masama, at ang personalidad nito ay napakamaamo. Kaya naman napakadaling gawin ito, sabi ni ZS. Ang halo sa leeg ni Hansen ay lumuwag. Hindi pa ito nawala, ngunit nakasabit pa rin ito sa kanya. Ang Geno art na ito ay kawili-wili. Gusto kong matuto nito. Mas madaling mahuli ang mga Xenogeneics gamit ito, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Dinala ni ZS si Hansen pabalik sa barkong pandigma kasama niya. Nagkunwari si Hansen na sumunod sa kanya, at ginawa niya ang kanyang makakaya para kumilos ng maayos. Si Hansen ay napakahusay sa pagkukunwaring cute dahil marami sa kanyang mga alagang hayop ay ganoon. Ang kailangan lang niyang gawin ay gayahin ang ilan sa kanilang mga aksyon, at pinasaya nito sina ZS at ang iba pa. Lahat sila ay napakagusto sa kanya. Ate ZS, ang stone cow na ito ay napaka-cute. Kung ayaw mo na nito, maaari mo itong ibigay sa akin. Palitan ko ito ng isang Duke Golem mount, sabi ni Dragon 19, hawak ang leeg ng baka at hinihimas ito. Pakiramdam ni Hansen na ang kanyang ulo ay nakapatong sa isang napakamalambot na bagay. Ang kanyang mga mata ay mukhang napaka-inosente. Sino ang niloloko mo? Isang stone cow lang ito, at galing ito sa iyong Return Ruin-Sea. Kukuha lang ako ng isa pa para sa iyo mamaya. Hindi ko alam kung magkakaroon ako ng pagkakataong bumalik ulit sa mga lugar na ito, ngumiti si ZS. Si Dragon 19, nang marinig ang sinabi niya, ay hindi na pinilit ang paksa. Hinihimas niya ulit ang ulo ng stone cow. Ate 19, may iba pa bang lugar na hindi pa natin napupuntahan? Binago ni ZS ang paksa. Naghanap na ako ng libu-libong milya, at sa tingin ko ay nakatakas talaga si Hansen sa Return Ruin-Sea. Kung hindi, nahanap ko na sana siya ngayon, sabi ni Dragon 19. Dahil pinag-uusapan nila siya, umupo si Hansen sa tabi ni ZS. Sumandal siya sa kanya, tinitiyak na naririnig niya ang lahat ng sinasabi nila. Napakunot noo si ZS at sinabi, paano siya nakalabas sa Return Ruin-Sea. Marahil ay may space power siya o isang kayamanan. Kung hindi, paano siya napunta rito? Nagkibit balikat si Dragon 19. Malakas si Hansen. Pinatay niya si Sharon at si Ate 13, at nakatakas siya kina Kuya 15 at Long Ying. Natatakot ako na ang ating malaking kapatid lang ang makakatalo sa kanya. Napakunot noo si ZS. Matagal ko nang iniimbestigahan si Hansen. Nakipaglaban siya kay Lone Bambo sa Sky Palace hanggang sa stalemate. Isa siyang henyo. Hindi gaanong marami sa parehong level ang kayang talunin siya. Swerte lang niya na hindi pa niya nakakaharap ang aking malaking kapatid, galit na umismid si Dragon 19. Si Dragon 1 ang pinakamahusay sa mga dragon. Siya ang leader ng dragon, kaya syempre ay napakalakas niya, sabi ni ZS. Ngunit wala na si Hansen. Kung ang aking kapatid ay narito para labanan siya, papatayin na sana siya. Nang banggitin si Dragon 1, si Dragon 19 ay mukhang masaya. Mukhang hinahangaan niya talaga ito. Hindi plano ni ZS at Dragon 19 na umalis sa Return Ruin-Sea. Nagpatuloy sila sa paghahanap ng ilang sandali gamit ang kanilang barkong pandigma.
Naisip ni Ziyes na nasa paligid pa rin si Hansen. Kung si Dragon 19 ang nasa utos, umalis na sana sila noon pa man. Kabanata 2057. Anong problema sa babaeng ito? May sama ba siya ng loob sa akin? Nalulungkot si Hansen. Kahit na ang Dragon ay naisip na umalis na si Hansen sa Return Ruin Sea, determinado pa ring hanapin siya ni Ziyes. Kaya naman siya nalulungkot. Kung hindi dahil kay Ziyes, ang pagtakas sa Return Ruin Sea ay magiging mas madaling gawin. May alam ba siya tungkol sa pag-angkin ko sa Purgatory Heaven? Kaya ba niya ako gustong mahuli ng husto? Naisip ni Hansen na imposibleng mangyari iyon. Hindi talaga magagamit ni Hansen ang Purgatory Heaven, kaya itinago niya ito sa Planet Eclipse. Walang nakakaalam nito, kaya hindi niya maisip kung paano ito natuklasan. Nagpahinga si Ziyes sa kanyang silid ng ilang sandali, at sinundan siya ni Hansen. Si Ziyes ay humiga sa isang deck chair para magpahinga, ngunit hindi siya nakatulog. Habang ginagawa niya iyon, hinihimas niya ang ulo ng Stone Cow. Saan nagtatago si Hansen? Nagpaplano ring magpahinga si Hansen, ngunit bigla siyang nagsimulang magsalita sa kanyang sarili. Gusto siyang tanungin ni Hansen kung bakit niya ito hinahanap, ngunit hindi niya magawa. Marahil ay umalis talaga siya sa Return Ruin Sea, ngunit nangangahulugan iyon na imposibleng mahuli na siya ngayon. Ang Dragon at ang Demon ay hindi maaaring pumunta sa Sky Palace para mahuli siya. Nagpatuloy si Ziyes sa pagsasalita sa kanyang sarili, sinusubukang bumuo ng isang plano. Magsalita ka pa, bakit mo ako gustong mahuli? Sige, si Hansen ay desperadong malaman. Hinahatulan mula sa tono ng kanyang boses, dapat mayroong dahilan kung bakit niya gustong hanapin siya ng husto. Ngunit wala nang sinabi si Ziyes, at nakatulog na lang siya. Nalulungkot si Hansen, ngunit wala siyang magawa kundi magpahinga. Gumamit siya ng Geno Art para mabawi ang kanyang kapangyarihan. Siya ay isang Marquis, kaya maaari siyang mag-transform sa isang nilalang na klase ng Marquis ng matagal. Ngunit hindi ito walang hanggan. Nahulaan ni Hansen na sa kanyang kasalukuyang estado, maaari siyang tumagal ng humigit kumulang na 4 na araw pa. Kung hindi siya makatakas sa panahong iyon, magkakaproblema siya. Nakikita ang determinasyon ni Ziyes, alam niyang hindi niya ititigil ang kanyang paghahanap. Hindi niya inisip na makakatakas siya sa loob ng 4 na araw. Kung hindi ako makatakas, kailangan kong magsugal. Dapat kong kidnapin si Dragon 19 at gawin siyang hostage. O marahil ay dapat kong subukang pilitin si Ziyes at bantaan siya para ilabas ako rito. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Naisip ni Hansen na si Dragon 19 ay napakalakas. Ang mga katawan ng dragon ay kahanga-hanga, at magiging mahirap na talunin siya nang hindi nakakaakit ng atensyon ng iba. Ang katawan ni Ziyes na gana ay hindi rin mukhang mahina. Bagaman ang kanyang kapangyarihan ay hindi kasing flashy ng isang dragon, mayroon siyang maraming tricky Geno Arts. Magiging mahirap din na panatilihin siyang napipigilan ng palihim. Basahin ang susunod na kabanata sa aming novelhall.com. Naisip ni Hansen na dapat niyang itoon kay Ziyes ang kanyang pansin. Ang pagkuha kay Dragon 19 ay magpapagalit lamang sa mga dragon at lalo nilang gugustuhin ang kanyang ulo. Ngunit maraming mga piling tao sa lahi ng dragon, at ang ilan sa kanila ay dinidiyos. Kahit na may hostage siya, hindi ito magiging ligtas. Mayroong lahat ng tsansa na matalo siya bago niya mailapat ang kutsilyo sa lalamunan ni Dragon 19. Si Ziyes ay iba, mag-isa lang siya sa mga dragon. Ang dragon ay maaaring hindi gaanong nagmamalasakit sa kanyang buhay, at maaaring hindi isusugal ni Ziyes ang kanyang buhay para iligtas si Dragon 19. Sa dalawa, naisip ni Hansen na si Ziyes ay mas madaling lapitan. Iniisip ni Hansen kung paano niya maiiwasan ang atensyon ng iba sa barko kung mahuhuli niya si Ziyes. Walang saysay ang pagkuha sa kanya, kung hindi. Kailangan niyang talunin siya ng tahimik, at hindi niya siya maaaring saktan sa paraang magdudulot ng hinala sa ibang dragon. Kakailanganin niyang gamitin siya para makatakas sa lugar na iyon. Magiging mahirap siyang bantaan nang hindi siya sinasaktan. Inisip ni Hansen ito ng ilang sandali. Gayunpaman, sa huli, naisip niya ang isang paraan. Ang isang kapangyarihan tulad ng Teeth Power ay gagana, ngunit kung ang kapangyarihang iyon ay sasaktan siya, makikita iyon. Hindi niya magagamit iyon. Sa lahat ng kapangyarihan ni Hansen na maaaring kumuha kay Ziyes nang hindi nakakaakit ng atensyon, ang kanyang pinakamagandang tsansa ay ang Blood Pulse Sutra. Maaari siyang maglagay ng isang patak ng kanyang sariling kristal na dugo sa daluyan ng dugo ni Ziyes, at pagkatapos, magiging mahirap para sa kanya na paghiwalayin ang dalawa. Nang makatulog si Ziyes, tiningnan ni Hansen ang kanyang kamay. Kailangan lang niyang batasan ang kanyang daliri at pagkatapos ay ilagay ang kanyang sariling dugo sa loob.
Pagkatapos, tapos na. Hindi nagatubili si Hansen, at ginamit niya ang kanyang dila para dilaan ang kamay nito. Ang isang normal na dila ay walang silbi, ngunit nagsanay si Hansen sa sining ng Tong Sword. Hindi biro ang dilaan ng kanyang dila. Ngunit bago makalapit si Hansen sa kanyang kamay, nakatingin na sa kanya si Zies. Tumibok ang puso ni Hansen. Ang babaeng ito ay matigas. Malakas ang kanyang mga pandama. Nanlaki ang mga mata ni Hansen, at kumilos siyang cute. Patuloy niyang dinilaan ang kamay nito, tulad ng ginawa ni Little Silver. Nang makita ni Zies ang stone cow na napaka-cute, ngumiti siya. Iniabot niya ang kanyang kamay para himasin ang ulo nito. Natutuwa si Hansen na hindi pa niya ginagawa ang Tong Sword. Sinusubukan lang niyang dilaan ito ngayon. Kung hindi niya ito sinubukan, maihahayag niya ang kanyang sarili. Patuloy na kinukuskus ni Hansen ang kamay ni Zies gamit ang kanyang dila. Hindi umiwas si Zies, at nagawa ni Hansen na patuloy na dilaan ang kanyang mga daliri. Dinilaan ni Hansen ito ng 2 beses nang hindi ginagamit ang Tong Sword, ngunit sa ikatlong pagkakataon, nang maabot ng kanyang dila ang kanyang mga daliri, ang dila ay gumawa ng isang pulang hangin ng espada. Ang pulang hangin ng espada na iyon ay pumasok sa dulo ng daliri ni Zies at nagpalabas ng isang patak ng dugo. Mabilis na gumanti si Zies, at nang mahawakan ng pulang hangin ng espada ang kanyang daliri, dali-dali siyang sumubsob. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay lumiwanag na may banal na liwanag. Naramdaman ni Hansen ang paghigpit ng halo sa kanyang leeg. Mababali na ang kanyang leeg. Kung ako sa iyo, kukunin ko ang aking sarili at kakausapin natin ito. Pinalabas ni Hansen ang kanyang Dongxian aura at tinakpan ang silid. Ang mga tinig at ang mga presensya sa loob ay lahat ay nakakulong. Bumalik siya sa kanyang tunay na anyo. Hansen. Nagbago ang mukha ni Zies. Hindi niya kailanman nahulaan na si Hansen ang stone cow. Nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan dahil dinilaan siya ni Hansen sa mga daliri kanina lang. Huwag kang magalit. Tignan mo ang iyong daliri. Tinuro ni Hansen ang kanyang nasugatan na daliri habang nagsasalita siya. Tumingin si Zies pababa. Naramdaman niya ang isang kakaibang kapangyarihan na sumasakop sa kanyang gitnang daliri. Ginamit niya ang kanyang sariling kapangyarihan laban dito, ngunit hindi niya mapigilan ang paggalaw ng kapangyarihang iyon. Sa loob ng 1 segundo, ang kapangyarihang iyon ay sumugod sa kanyang puso. Pagkatapos, nawala na ito. Kabanata 2058. Ano ang ginawa mo sa akin? Simpleng tanong ni Zies. Hindi siya mukhang natatakot. Wala. Isang maliit na insurance lang para matiyak na magkakaroon tayo ng masayang pakikipagtulungan, sabi ni Hansen na may ngiti. Walang sama ng loob sa pagitan natin. Nang hinahabol ka ni na Dragon 15 at Long Ying, hindi kita inatake kahit isang beses. Bakit mo ito ginagawa? Kalmadong tanong ni Zies. Hindi ko sinasadyang guluhin ka. Tulad ng sinabi ko, gusto ko lang makipagtulungan sa iyo. Kung ililigtas mo ako mula sa Return Ruin Sea, aalisin ko ang sakit na ibinigay ko sa iyo, paniniguro ni Hansen. Ano ang ginawa mo sa akin? Muling tanong ni Zies. Tumawa si Hansen. Ang ilang mga bagay ay mas mabuting hindi na sabihin. Ang takot ay isang bagay na walang sino man ang imyon. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong ang iyong buhay ay nasa aking mga kamay? Tanong ni Hansen. Siyempre, tiyak na sabi ni Zies. Kaya hindi na ako kailangang magsabi pa ng kahit ano. Kung gusto kong makalabas ng buhay, hindi kita papatayin. Hindi rin kita sasaktan. Gayunpaman, kung gagawa ka ng anumang bagay para ibunyag ang aking presensya rito, mapapanood mo ang iyong sarili na mamatay, sabi ni Hansen. Sa tingin mo ba ay hindi ako magsusugal? Walang emosyong tiningnan ni Zies si Hansen. Ngumiti si Hansen. Malumanay niyang tiningnan ang magagandang mata nito. Bigla, tumunog ang doorbell. Ang boses ng isang babae ay narinig mula sa kabilang panig. Lady Zies, nagpapahinga ka ba? Narito si Kuya 15, at gusto kanyang makita. Papunta na. Tumingin si Zies kay Hansen, pagkatapos ay tumungo sa pinto. Sa halip na pigilan siya, nag-shapeshift si Hansen pabalik sa stone cow. Nang makita ni Zies na hindi siya pinipigilan ni Hansen, ang kanyang mukha ay mukhang malungkot. Saglit lang iyon. Nagliwanag ang kanyang ekspresyon, at binuksan niya ang pinto para makita si Dragon 19 na nakatayo sa kabilang panig. Nasaan si 15? Tanong ni Zies na may ngiti. Si Kuya 15 ay nasa control room. May nangyaring bagay, kaya pumunta ka na roon, sabi ni Dragon 19, mukhang awkward. Sige, sagot ni Zies. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto sa likuran niya, tinitignan si Hansen na stone cow habang ginagawa niya iyon. Isinara ni Zies ang pinto nang hindi nagdudulot ng kahit na anong reaksyon kay Hansen.
Nakatulog na siya at nagpakunot noo ito. Kung si Hansen ay mukhang hindi komportable at kinakabahan, nangangahulugan iyon na hindi siya kumpiyansa sa kanyang ginawa sa kanya. Ang katotohanan na hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon o pagnanais na sundan siya ay nagpakita na kumpiyansa siya na wala siyang pag-asa na makatakas sa kanyang galit. Patuloy na sinusuri ni Ziyes ang kanyang katawan. Ang kapangyarihan ay nawala na sa kanyang puso at para bang walang nangyari. May dalawang posibilidad lamang na nagpapaliwanag nito. Una, ang buong planong ito ay isang bluff lamang. Ang isa pang posibilidad ay si Hansen ay masyadong malakas para maintindihan niya. Hindi siya sigurado kung ano ang gagawin sa buong sitwasyon. Ang hindi pagkakaalam kung ano ang nangyayari ay nagparamdam sa kanya ng kaunting pag-aalala. Nanatili si Hansen sa silid ni Ziyes na may kaunting pag-aalala. Hindi alam ni Hansen kung anong epekto ang magagawa ng kristal na dugo sa kanya. Ngunit ang magagawa lang niya ay manatili kung nasaan siya. Kailangan niyang manatili at hindi ipakita ang kanyang pag-aalala. Kung magpapakita siya ng kakulangan ng kumpiyansa, pagdududahan siya ni Ziyes. Masama iyon. Sinugal ko na. Tingnan natin kung kaya niyang alisin ang kristal na dugo sa loob niya. Habang naghihintay siya sa silid, naisip ni Hansen kung ano ang gagawin niya kung ipagkanulo siya nito. Lumipas ang oras, at naiwan si Hansen sa silid ng 2 oras bago muling bumukas ang pinto. Hindi tumingin si Hansen. Ang kanyang Dangshan aura ay sapat na para sabihin sa kanya na si Ziyes ay nag-iisa na bumalik sa silid. Sige, nanalo ka. Paano tayo magtutulungan? Lumapit si Ziyes sa kama at umupo dito. Ngumiti siya kay Hansen. Simple lang. Ililigtas mo ako rito, at aalisin ko ang mga epekto na ibinigay ko sa iyo. Pagkatapos ay nagpatuloy si Hansen, ngunit sinasabi ko sa iyo ngayon na ang aking hitsura bilang isang stone cow ay maaari lamang tumagal ng 2 araw pa. May 2 araw ka para ilabas ako rito. Kung hindi, tayo ay magdurusa ng magkasama. Ngunit ang deal na ito ay hindi patas. Paano ako makakasigurado na aalisin mo ang anumang inilagay mo sa akin? Tanong ni Ziyes. Ako rin ay kontrolado mo. Tinuro ni Hansen ang halo sa kanyang leeg. Paano ka maguguluhin ng isang maliit na trick na tulad nito? Pinatay mo si Sharon. Isang maliit na halo lang ito, walang pakialam na sabi ni Ziyes. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang maglagay ng ibang bagay sa akin, at maaari nating alisin ang mga ito ng magkasama kapag malaya na tayo. Ngunit sa tingin ko ay hindi na iyon kinakailangan. Tulad ng sinabi mo, walang sama ng loob sa pagitan natin. Kung ililigtas mo ako, wala akong dahilan para guluhin ka o ang iba pang gana, sabi ni Hansen. Sige, hayaan mong maglagay ng epekto sa iyo. Maaari nating alisin ang mga ito ng magkasama kapag nasa labas na tayo, sabi ni Ziyes. Sige, pero kailangan mong alisin ang halong ito. Isang epekto lang sa bawat isa sa atin sa isang pagkakataon, sabi ni Hansen. Iwinagayway ni Ziyes ang kanyang kamay, at nabasag ang halo sa kanyang leeg. Inihilig niya ang kanyang katawan na ahas palapit kay Hansen. Hindi gumalaw si Hansen. Ano man ang ilagay niya sa kanya, aalisin iyon tuwing gagamitin niya ang kanyang Super God Spirit Mode. Si Ziyes, nakikita si Hansen na nakatayo kung nasaan siya nang hindi gumagalaw, ay bumantong hininga at naisip sa kanyang sarili, napakakumpiyansa niya. Dapat ay naglagay siya ng isang napakamakapangyarihang bagay sa akin. May kaunting pag-aalinlangan, ngumiti si Ziyes kay Hansen. Naglagay siya ng kamay sa mukha ni Hansen, ang kanyang mukha ng tao, at inihilig ito pataas. Ang kanyang mga kamay ay humahawak sa panga ni Hansen habang inianggulo niya ang kanyang ulo para sa isang malinaw na pagpapakita ng kanyang leeg. Maganda ang iyong balat, kahit ako ay naiinggit. Ang boses ni Ziyes ay nakakaakit. Ang kanyang mga labi ay papalapit na sa kanyang leeg. Bumukas ang kanyang pulang labi, at habang malapit na itong makipag-ugnay sa kanyang leeg, 2 puting ngipin ang lumitaw tulad ng mga pangil ng isang ahas. Kumikinang ang mga ito habang kinakagat niya ang laman ng kanyang leeg. Hindi ito iniwasan ni Hansen. Tumayo lang siya roon na parang walang nangyayari. Itinaas ni Ziyes ang kanyang ulo at umatras. Ang kanyang leeg ay may mga marka ng ngipin na may 2 mas malalim na lugar kung saan naroon ang mga pangil. Sige, maaari na tayong mag-usap ng negosyo. Dinilaan ni Ziyes ang dugo sa kanyang mga labi gamit ang kanyang dila. Ngumiti siya kay Hansen. Kabanata 2059. Maaari ka lang talagang manatiling stone cow ng 2 araw pa. Tanong ni Ziyes, tinitignan si Hansen. Oo, tumanggo si Hansen. Kung gayon, ito ay masama. Sinabi kong gusto ko ng Seawing Beast para sa mount, kaya inanyayahan ako ni Dragon 15 sa isang isla kung saan sila nakatira.
Hindi ako makalalabas bago ko magawa ito. Kung hindi, baka maghinala siya, sabi ni Ziyes. Gaano katagal ito? Tanong ni Hansen. Sa aking mga pagtatantya, sasabihin kong 3 araw, sabi ni Ziyes. Sige, 3 araw. Kung hindi tayo nakakalabas sa loob ng 3 araw, mamamatay tayo ng magkasama. Mura ang buhay ko, kaya isang karangalan para sa akin na mamatay sa tabi ng isang magandang prinsesa ng Ghana. Tumawa si Hansen. Tiningnan ni Ziyes si Hansen, ngunit natahimik siya. Ang limitasyon ng pag-shapeshift lamang sa loob ng 2 araw pa ay isang kasinungalingan. Hindi niya matiyak kung ano ang katotohanan o kathang-isip sa kanya. Wala nang ibang tinanong si Hansen tungkol sa kung bakit siya iniimbestigahan ni Ziyes. Gusto niyang maghintay hanggang sa sila ay maging malaya bago ipagpatuloy ang partikular na talakayang iyon. Ngunit si Ziyes ay hindi bobo. Alam niyang alam ni Hansen, kaya hindi siya kailanman nakaramdam ng ligtas sa tabi nito. Kung si Hansen ay walang halik ng gana, hindi sana gusto ni Ziyes na ipadala siya palabas. Ang mga swimming beasts ay nagpapahinga sa ibabaw ng mga bangin sa isang isla. Maraming mga kuweba sa mga bangin na iyon, at naninirahan sila sa mga bulsa na iyon. Ang mga swimming beasts ay mukhang mga asul na leopardo, na may 2 asul na pakpak. Ang mga matatanda ay maaaring lumaki hanggang sa 20 metro ang haba. Bagaman sila ay isang xenogeneic na klase ng marquis lamang, sila ay lumilipad ng napakabilis, at mahusay din silang gumaganap sa lupa at tubig. Isa sila sa mga nangungunang marquis mount na maaaring makuha ng isa. Sa ngayon, ito ay panahon ng pag-aanak ng swimming beast. Gusto ni Dragon 15 na bigyan si Ziyes ng isa sa kanilang mga itlog. Ang mga matatanda ng species na iyon ay masyadong ligaw at hindi mapaamo. Ang barkong pandigma ay maaaring makagambala sa mga nilalang kung ito ay masyadong malapit, kaya sinigurado nilang huminto sila ng 100 milya ang layo. Naglakad si Dragon 15 papunta sa isla kung saan nakatira ang mga swimming beasts. Umupo si Ziyes sa ibabaw ng stone cow na si Hansen, na mukhang napakaganda. Ginagawa niya ito ng sadya, inis na naisip ni Hansen. Nandoon siya para kumuha ng bagong mount para sa kanyang sarili. Maaari sana niyang iwanan si Hansen sa barko, ngunit hindi. Nagpas siyang sumakay siya dito. Kailangan itong tiisin ni Hansen. At naaliw siya sa pag-alam na maaari niya itong ibalik kapag nakalabas na siya. Ziyes, sila ay klase ng marquis. Ang mga swimming beasts ay mas maganda kaysa sa bobong stone cow na ito. Nakakita si Dragon 15 ng isa sa mga swimming beasts na lumilipad, at ngumiti siya. Napakagaganda nila na marquis mounts, ngunit mahirap silang mapaamo. Hindi tulad ng stone cow na ito. Ngumiti si Ziyes. Kuya, hindi mo naiintindihan. Ang stone cow ay bobo, at kaya naman ito ay napakakyot. Gusto ko rin sana ng isa. Ngunit hindi pa ako nakakahanap ng isa pa. Gusto pa rin talaga ni Dragon 19 ng isa para sa kanyang sarili. Naghanap na siya ng isa, ngunit sayang, wala siyang nahanap. Tumingin si Dragon 15 kay Hansen at sinabi, isang stone cow lang ito. Kung gusto mo ito ng ganoon, 19, hilingin mo lang kay Ziyes na ibigay ito sa iyo. Si Ziyes ay palaging mabait, kaya sigurado akong hindi kanya bibiguin. Pagkatapos noon, seryosong tiningnan ni Dragon 15 si Ziyes at sinabi, Ziyes, isa lang ang kapatid ko, at gusto talaga ng kapatid ko ang bobong nilalang na iyon. Palitan kita ng isang fire beast para dito. Nakaramdam ng takot si Hansen. Si Dragon 15 ay masyadong matalino. Nang marinig lamang si Dragon 19, nagkaroon siya ng hinala. Kung gusto talaga ito ni 19, maaari na niya itong kunin. Walang kailangang sirain ang ating relasyon sa pamamagitan ng pagpapalit. Alam ni Ziyes kung ano ang sinusubukan ni 15, kaya nanatili siyang kalmado at ngumiti. Talaga Ziyes? Masayang tanong ni Dragon 19. Siyempre, isang marquis mount lang ito, at naamo ito sa iyong return ruincy. Okay lang sa akin, ngumiti si Ziyes. Salamat, ate. Pero kailangan mong tanggapin ang fire beast ni 15. Kung hindi, makakaramdam ako ng masama tungkol dito. Ngumiti si Dragon 19. Ang babaeng ito ay naglinis lang ng kanyang sarili sa hinala. Nalungkot si Hansen, ngunit alam niyang walang ibang pagpipilian. Kung hindi ginawa ni Ziyes ang pagpapalit, maghinala sana si Dragon 15. Ngunit ngayon na nagpalit na sila, hindi magagamit ni Hansen si Ziyes para umalis. Kailangan kong gawin ito habang naglalakad. Kung paalisin ni Dragon 19 si Ziyes, maaaring magkaroon ako ng pagkakataon na magmadali palabas, naisip ni Hansen. Little cow, akin ka na. Hawak ni Dragon 19 ang ulo ni Hansen at hinihimas ang kanyang mga pisngi. Gustong-gusto talaga niya ang bagay na iyon.
Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi na sana ako nagkunwaring cute, naisip ni Hansen na nalulungkot. Si Dragon 15, nakikita ito, ay nawala ang kanyang hinala. Sinamahan niya si Zia sa mga bangin at pinakuha kay Longying ang ilang siwing eggs mula sa isang kuweba para sa kanya. Binigyan niya sina Zias at Dragon 19 ng 2 itlog bawat isa. Pagkatapos nilang bumalik sa barkong pandigma, hinayla ni Dragon 19 si Hansen papunta sa kanyang silid. Gustong-gusto talaga ni Dragon 19 ang Stone Cow. Gamulong siya kasama nito at natulog pa nga kasama nito. Para itong isang higanting laruan para sa kanya. Gayunpaman, dahil dinala ni Dragon 19 si Hansen saan man, hindi siya makapagpahinga. Kung magpapatuloy ang mga bagay sa ganitong paraan, 4 na araw lang ang itatagal niya. Lumipas ang 3 araw, ngunit wala pa ring paggalaw mula kay Zies. Halos gusto nang ihayag ni Hansen ang kanyang sarili, ngunit pagkatapos ay narinig niya si Dragon 19 na binanggit na aalis na si Zies. Ihahatid siya ni Dragon 19 kay Zies. Ikinatuwa ito ni Hansen, ngunit ang masamang bagay ay sina Dragon 15 at Longying ay aalis din ng sabay. Isa lang ang pagkakataon ko, at aalis ako sa Return Ruinsi kahit anuman. Papatayin ko ang sino mang nasa aking daan, inis na naisip ni Hansen. Ang barkong pandigma ay papunta sa exit ng Return Ruinsi. Tumagal ng kalahating araw para makarating doon, at sa kabutihang palad, nasa Stone Cow pa rin ang anyo ni Hansen. Naisip ng mga tao na nakalabas na si Hansen sa Return Ruinsi, ngunit marami pa ring mga gwardya na klase ng duke ang nakatayo sa paligid. Nakakita si Hansen ng hindi bababa sa 10 docks. Masyadong marami iyon para sa kanya. Ang mga docks na iyon ay hindi purong dragon, ngunit hindi sila maaaring mahina kung napili silang tumayo roon bilang seguridad. Sa kabutihang palad, walang mga klase ng hari sa paligid. Kung meron man, hindi talaga niya ito masasugal. Ang nagpapahina kay Hansen ay hindi inihahatid ni Dragon 15 si Zies. Huminto sila sa exit, at nakikita si Zies na lumalabas sa Return Ruinsi, wala nang magawa si Hansen kundi pilitin ang kanyang sarili na sundan siya. Pang! Sinipa ng Stone Cow ang lupa, nagpapadala ng isang alon ng pagbabato. Kabanata 2060. Ginamit ni Hansen ang kanyang katawan na Stone Cow para sumugod. Ang mga shockwave ay sunod-sunod na nanggaling sa kanyang mga paa. Sina Dragon 19, Dragon 15, at Longying ay nasa unahan. Hindi inaasahan ito ni Dragon 19, kaya wala siyang oras para hamarang. Siya ang unang tinamaan ng alon ng pagbabato, at naging bato siya sa isang iglap. Mabilis na nakaiwas sina Dragon 15 at Longying. Tinamaan nila ang alon ng pagbabato gamit ang kanilang presensya ng dragon. Ngunit kaunti lang ang nagawa nito para pigilan ang alon, at naramdaman nilang nagsimulang maging bato ang kanilang mga katawan. Nang makita silang nababato, nagsimulang maging mayabang si Hansen. Ngunit bigla, may sumigaw. Isa sa mga gwardya ng dragon ay kumikinang. Lumikha siya ng isang halo na mabilis na nag-disable sa aktibong alon ng pagbabato. The Asterisk Man. May Geno art pala para alisin ang pagbabato. Lumubog ang tiyan ni Hansen, at tumigil siya sa paggamit ng kanyang katawan na Stone Cow, na masyadong mabagal. Ipinakita niya ang kanyang tunay na sarili, kinuha ang kanyang blood feather knife habang tumatakbo siya papunta sa exit. Ang ilang mga Duke Dragons na gwardya ay tumalon pasulong. Ginamit nilang lahat ang kanilang mga kapangyarihan ng dragon at tumakbo patungo sa kanya. Si Hansen iyon. Patayin siya. Galit na sigaw ni Dragon 15. Naging isang Xenogeneic siya at tumalon patungo kay Hansen. Ngunit si Longying ay mas mabilis pa sa kanya, at ang kanyang sibat ay mabilis na papalapit kay Hansen mula sa likuran. Mukhang walang pakialam si Hansen. 2 maliliit na pakpak na kulay pula ng dugo ang lumitaw sa kanyang mga tainga, at mga higanting pakpak ng dragon ang tumubo mula sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay naging maitim na pula. Mukha siyang mas dragon kaysa kay Dragon 15. At bukod pa rito, naging mas malakas siya. Sino mang hamarang sa aking daan ay mamamatay. Hawak ni Hansen ang kanyang blood feather knife at tumakbo patungo sa mga Duke Dragons. Wala siyang pakialam sa mga kapangyarihan ni Longying at Dragon 15. Habang ang mga presensya ng dragon at ang sibat ay nagtatagpo kay Hansen, kumipakpak lang siya at nawala. Ang nakakatakot na mga presensya ng dragon ay tumama sa sibat ni Longying, na lumikha ng isang pagsabog at isang shockwave na nagpadula sa kanya at sa mga docks pabalik. Si Hansen ay nasa harap na ng mga gwardya ng Duke. Agad niyang sinugod ang isa sa mga docks gamit ang isang hangin ng kutsilyo na mukhang isang lilang pangil. Nanginginig pa rin ang Duke mula sa shockwave, kaya ginamit niya ang kanyang sibat para subukang harangan ang pag-atake. Dong!
Ang Blood Feather Knife ay sumaire sa sibat ng duke at tumama sa kanyang dibdib. Sinira nito ang mga buto at sinira ang mga nakalantad na organo. Mabilis na lumipat si Hansen patungo sa gateway palabas ng Return Ruincy. Hinabol siya ni na Dragon 15 at ng iba pa, habang kinokolekta ng lahat ng Dox ang kanilang kapangyarihan at ipinadala ito sa kanya. Isang malakas na bagyo ang nasa kanyang mga takong. Patuloy na kumikislap si Hansen gamit ang Break Space Flash para mag-teleport ng 100 metro sa isang pagkakataon. Iniwasan niya ang mga pag-atake habang iniwagayway ang kanyang Blood Feather Knife. Maraming mga sutla ng kutsilyo ang hinabi sa kanyang likuran. Parg! Ang duke na nangunguna ay tumama sa unang sutla ng kutsilyo. Masyado siyang mabilis na gumalaw at ang momentum ay pamunit sa kanyang katawan sa dalawa sa buong sutla. Naramdaman pa rin ni Hansen ang pagmamalaki. Ang mga sutla ng kutsilyo ng kalahating dinidiyos na Blood Feather Knife ay mas malakas kaysa sa kanyang karaniwang gawain. Madali nilang maputol ang katawan ng isang duke. At habang ang duking iyon ay maaaring sapat na clumsy para payagan iyon na mangyari, ito ay isang kahangahangang sorpresa pa rin. Ngunit bago pa man masiyahan si Hansen sa kanyang kaligayahan, maraming iba pang dragon at Xenogeneics ang lumitaw sa gateway. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng napakaraming dragon sa labas ng Return Ruincy. Nakikita ito, alam niyang kailangan niyang pumatay kung gusto niyang makalabas. Ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan ng labis, sumisid sa karamihan ng mga Xenogeneics gamit ang kanyang Blood Feather Knife. Hansen, ito ang araw ng iyong kamatayan. Naging isang Xenogeneic si Dragon 15 at nagpatuloy sa paghabol. Hawak niya ang kanyang sibat na parang drill, umiikot sa hangin habang papalapit siya. Ang langit ay nasa aking mga kamay. Isa ka lang na manika. Paano mo nasabi iyan? Sinunod ni Hansen ang mga kagustuhan ng kanyang kutsilyo, ginamit ang kanyang mga kasanayan sa abot ng kanyang makakaya. Habang naglalakad siya, ginamit din niya ang Heavenly Go at ang Dangshan Sutra. Blurg! Gumalaw siya na parang bukal ng bundok. Ang katawan ni Hansen ay napakalakas. Saan man siya pumunta, ang mga ilaw ng kutsilyo ay itinapon, at mayroong walang tigil na pag-spray ng dugo. Ang mga paa ay pinutol at nakakalat sa lahat ng dako. Nakita ni Zia si Hansen na pumapatay ng libu-libong Xenogeneics at Nobles. Nasaksihan niya ang paulit-ulit na pagkislap ng kanyang pulang katawan habang ang agos ng dugo ay naging isang nagngangalit na ilog. Ang mga Dragon Dox at maging ang mga purong dragon tulad ni Dragon 15 ay hindi siya makapinsala. Si Dragon 15 ay nasa labanan, ngunit si Zias ay wala na rito. May ekspresyon ng lubos na pagkagulat, pinanood niya si Hansen na nakikipaglaban sa pulutong ng mga Xenogeneics. Karaniwan, iisipin niya na si Hansen ay mas mahina kaysa sa mga Dox. Mukhang mas mababa siya sa kanila. Ngunit sa nakikita niya ngayon, alam niyang hindi. At napansin niya si Dragon 15 na sinusundan lamang ang talim ni Hansen na parang isang manika. Saan man pumunta si Hansen, ang iba ay hinihila. Lahat sila ay gumawa ng mga bagay na mas mabagal kaysa kay Hansen. Ang mga damdaming nabuo ay nakakatakot. Nagparamdam ito ng pamamanhid sa anit ni Zias, habang isang panginginig ang dumaan sa kanyang puso. Ang mga sumusunod sa landas ng Under the Sky ay pawang mga manika. Ang mga salitang iyon ay pumasok sa isipan ni Zias, at wala siyang ideya kung saan ito nanggaling. Nakakatakot na lalaki. Kaya pala niya napatay si Sharon. Ang kanyang mga kasanayan sa kutsilyo ay lampas sa kanyang level, sabi ni Zias sa kanyang sarili. Ang mga bundok at mga ilog ay tininaan ng dugo, lahat dahil sa kutsilyo na hindi nasa kaluban nito. Nakipaglaban si Hansen ng 1,000 milya, at saan man siya pumunta, ang mga dragon ay sumusunod sa kanya. At patuloy silang dumarating. Si Hansen ay nabasa ng dugo, at ang mga naputol na ulo ay tumalbog sa kanyang mga paa. Ang mga di nakikitang kasanayan sa kutsilyo na ginamit niya ay kumuha ng maraming buhay na nasa himpapawid. Ngunit kahit na gayon, ang mga Xenogeneics ay patuloy na sumusunod sa kanya. Hansen, kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako magiging dragon. Sobrang galit ni Dragon 15, ang kanyang katawan na dragon ay lumipad pasulong. Ang sibat ay parang karayom, at umiikot ito patungo kay Hansen. Iniwagayway ni Hansen ang kanyang Blood Feather Knife, at ang kasanayan sa kutsilyo at ang sibat ay nagbanggaan. Ang hangin ng kutsilyo ay nabasag. Si Long Ying ay parang isang lumilipad na dragon. Ang kanyang sibat ay parang isang nagngangalit na hayop. Kumipakpak si Hansen at umiwas sa kanyang pag-atake. Kung wala siyang Break Space Flash, sigurado siyang masasaktan siya. Ang kapangyarihan na ginamit ni Sharon ay napakagaling, at hindi sana kaya ni Hansen na patayin siya ng walang Super God Spirit. Siya sana ang mamamatay.
Hindi mabilang na mga buto ang nabasag at ang mga agos ng dugo ay tumakbo sa lahat ng dako. Pumatay si Hansen sa libu-libong milya, ngunit marami pa ring Xenogeneics ang sumusunod sa kanya. Hindi niya sila kayang patayin lahat. Ang dragon ay isang sikat na mataas na lahi ng sansinukob na iyon, at karapat-dapat sila sa kanilang reputasyon. Hansen, isang malaking pagkakamali ang iyong nagawa, ang pagiging kaaway ng dragon. Isang bagong, nakakatakot na dragon ang lumipad pababa sa battleground. Kuya, masayang sigaw ni Dragon 15. Nagulat si Hansen. Ang leader ng dragon, si Dragon 1, ay dumating na.